Yo, yo, yo! Welcome back ngayong gabing ito para sa tatlong mga kwento ng ating mga legit at solid HTV positive na mga subscribers at mga listeners. Mula po sa podcast, tinipon natin hanggang dito sa ating YT channel at ang mga kwento nila Jane, Maria Ganda at Aris ang bida po sa ating SHS ngayong gabi. Ano yung HSS ngayong gabi? Subscribers si Lakbot Stories na syempre hatid pa rin po sa atin ng kape ni Lola Trinidad. Ang alam ko po sa puntong nire-record namin ito, butterscotch at tsaka yung hazelnut na lamang ang available. At hindi lamang po yan dahil meron din po tayong bagong pakete, tatlong drip bags ang naroroon. So ito yung tinatawag natin na kape ni Lola Trinidad Sulit Tipid Pack. So hanapin nyo na lang guys doon po sa ating HTV merch sa Shopee at sa ating TikTok shop para mas marami kayong malaman pang info kung ano pa, ilang grams, ilang lahat. Tignan nyo na lamang po sa HTV merch at i-like and follow nyo na rin ang Kape ni Lola Trinidad Facebook page at ang ating Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page para nang sa ganun ay makita ninyo yung direct blue link papunta po sa ating HTV merch sa Shopee at sa ating TikTok. Okay? At nang sa ganun ma-purchase muna, matikman muna bago matikman ng iba. Alright. Once again, ang unang kwento ay mula po kay Jane at eto na ang kanyang in-email na story. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. This is my first time sharing po about what I saw, sabi niya. Kung ano daw, ito yung first time niyang mag-share sa atin kung ano yung nilagari niya. Literal. Hindi ko ano ang kanyang nakita o kaya nagparamdam sa kanya, something like that. What I saw, kung ano nilagari. Huwag mo na ulitin yung red ha, baka masapak kita online. Itago lang daw po natin siya sa pangalang Jane at ito po ay naganap noong 2019, October at siya daw po ay grade 5 pa lamang nung time na yun. So katatapos lamang din po na magawa yung bagong school building namin. Halloween party po iyon at ka-announce lamang na maglilipat na kami ng gamit doon sa bagong gawang building. At dahil good student po ako, tumulong ako sa paglilipat ng mga ito katulad ng mga libro at iba pang mga gamit. After naming maglipat ng mga gamit na magkakaklase, napag-isipan nila na umakyat sa ibang floors ng building. So 4 na floors po yung building at malawak-lawak din. Humindi ako nung una pero napilitan na lamang akong sumama nang sila po ay lahat pinilit ako. Kumbaga wala na ako magagawa dahil majority ang may gusto. Paakyat pa lamang po kami doon, Sir Red, ay nag-iba na yung pakiramdam ko. Hindi ko alam noon, pero biglang lumamig ang kapaligiran. Naramdaman din pala ito ng mga kaibigan ko, pero nagpatuloy po kami sa pag-akyat. Second floor pa lamang, mas lalo pong bumigat yung pakiramdam ko. So naglakad-lakad lamang kami sa paniwala ko naman na maaaring mabaling sa ibang bagay yung atensyon ko at mawala itong mabigat na pakiramdam. Or parang ang dating kasi, it is just me yung nakakaramdam ng biglang pagbigat nung nasa second floor. Tinignan namin po yung iba't ibang room na naroroon or yung bawat rooms doon sa second floor. Ayos naman sila at talagang mahahangaan mo talaga yung bagong building. Mukhang maayos din naman po yung pagkakagawa. Sa third floor, ganun pa rin. Pero nung naroroon na po kami sa pinakatuktok, which is yung fourth floor, doon na talaga nag-iba yung lahat. So naglalakad po kami para mag-explore, pero nang mapalapit na kami sa gawin ng CR, doon po talaga ay parang may yumakap sa akin na sobrang lamig. Kumaga parang ganun po sa yelo. Natakot na po ako pero nakita ko rin po ang mukha ng mga kaibigan ko na nag-iba na rin ang emosyon.
Alam ko na hindi lamang ako ang nakaramdam nun. Nung sinilip namin ang CR, doon nga si Red ay may nakita ako. Isa siyang itim na entity. Andun lamang po siya na para pong hinihintay kami na lumapit o parang pinagmamasdan kami mula doon sa pinto ng CR. Hindi po siya gumagalaw. Nanlaki na lamang po ang aking mga mata at dali-dali ko nang hinila ang mga kaibigan ko pababa. Hindi ko po talaga ma-explain yung naramdaman ko at yung experience na iyon, pero talagang nilamon ako ng takot. Hindi rin po ako makapaniwala na makakakita ako gayong alam ko naman po yung kapasidad ko. Tinanong ko yung mga kaibigan ko kung may nakita ba sila sa may gawing pinto ng 4th floor ng CR o CR sa 4th floor ng building na yon, pero ang sabi nila wala daw po. Yun nga lang, naramdaman nila ang kalamigan sa paligid which is very weird. After po nun, natakot na tuloy akong umakyat doon sa 4th floor at lagi ko na talagang iniiwasan na mautusan na pumunta sa classroom sa kahit anong room doon sa floor na yun. Lagi rin po ako natatakot na maiwan sa building. Parte din po kasi ako ng SSG noon kaya minsan talagang required kami na mag-stay sa building dahil sa mga meeting. Okay lang naman sana kung may kasabay ako pero wala dahil sa isang gate lahat lumalabas sa mga kaibigan ko o yung mga fellow SSG na mga kasama. So SSG ito yung parang student government, di ba? Parang ganon. And then ito daw, isang araw, nagtatakutan kami magkakaklase at nakwento ko iyon sa mga classmates ko. Yung tungkol sa first hand experience doon sa 4th floor, lalo na sa CR. Ganon din si Red. Nagulat ako dahil nagsimula na rin po silang magkwento ng mga kababalaghan na naramdaman nila. Hindi lamang po doon sa bagong building kundi yung iba pa po na mga bahagi nito. Ang sabi nila, hindi raw talaga originally school ang naroroon sa lote kung saan itinayo yung eskwelahan, kundi sementeryo. Tipikal sa mga elementary students na ganun ang maririnig although hindi naman talaga mako-confirm. Ang iba naman, sinasabing hindi naman daw iyon totoo. Ang katotohanan daw kasi ay dating sakahan ang lote na kinatitirikan ng eskwelahan namin. Pero may kwento po sila na hindi ko malaman kung paniniwalaan ko ba o hindi. Ito po ay yung may katawan daw ng babae na nakita sa sakahan na iyon. Doon ako talaga si Red mas kinilabutan. Patay na katawan daw yun. Umiikot na ang paningin ko at namumuo na yung butil ng pawis ko sa noo. Pero tinuloy-tuloy lamang nila ang kwento at hindi ako nagpahalata na natatakot ako. Ang sabi nila, itong babaeng ito ay hindi naman daw po biktima ng karahasan, bagkus ay nagpatiwakal. Natakot na rin po silang lahat hanggang sa unti-unti naming napagtatagpi-tagpi at nakokonekta ang mga kababalaghang nagaganap sa eskwelahan. Agad na rin akong tumayo at lumabas ng classroom para magpahangin dahil hindi ko po kinakaya yung mga kwentong nadidinig ko. And after po nun, hindi na ako nag-bring up ng topic tungkol dun. Basta't iniwasan o iniiwasan ko na lamang na isipin at sa tuwing kami po'y magkikwentuhan na naman ng tungkol dun, umiiwas na rin ako. Nung time na iyon nang umakyat kasi kami din si Red ay hindi pa naman po talaga nabiblesan or na babasbasan yung building. Pero kahit pala mabless ang isang structure, kung talaga magpaparamdam at magpaparamdam sa iyo, meron pa rin po talagang magpapakaramdam o magpapakita sa iyo. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi po dito ni Jane. Sa
pinupuri ko siya sa pagkaka-organize at pagkakasulat niya kasi parang feeling ko ito talaga pinag-isipan niya ng maigi itong sinubmit niya na parang hindi siya parang rough draft ang dating na parang first na kung ano na naisip itatype tapos siguro ni-revise pa niya to ng ilang beses. Actually may katuloy po yung kanyang kwento at hintayin natin din yung iba pang mga bahagi nitong kwento niya kung sakali man na meron pang mga ihahabol itong si Jane at isasama natin ito sa isang regular episode. Well in fact sabi niya nga di ba naghanging nga tayo doon, nagpahang tayo doon na kahit pala nablessan na daw meron pa rin po nagpaparamdam daw doon sa kanilang bagong gawang school building, di ba? Alam mo yung parang nung binabasa ko pa lang ito, parang nadadala ako ni Jane doon sa sitwasyon or doon sa location na parang since bagong gawang building, parang amoy na amoy mo pa yung bagong palitada, amoy na amoy mo pa yung ang tawag dito yung fresh paint, di ba, ng mga classroom, di ba? Parang ganoon, parang yun ang naiisip ko sa setting niya. Diba? Although alam naman natin very usual na madinig natin na ang eskwelahan daw dating yun na sementeryo at kung halimbawa man sakahan laging ganon tapunan ng mga pinapatay sabi nila, diba? Mga ganon, marami talaga tayo mga kung tutuusin mga hindi talaga alam sa kung ano nga ba talaga yung mga dating strukturang nakatayo dito, kung ano yung mga naganap sa lupain na ito bago magkaroon o tayuan ng kung ano-ano mang mga building, di ba, mga ganon. Pero syempre dapat maging mapagmatsyag pa rin po tayo sa mga ganitong klase mga pagpapakita. Well in fact, ito pong kanyang kwento, akala ko ganon na ganon sa kwento na maifi-feature natin at sinulat po ng kaibigan natin si Draven Black. Soon, isa po ito sa mga kwentong bahagi ng Gabi ng Lagim Season 4 or Season 5. Abangan nyo na lamang po yan dahil ito yung tungkol sa science room naman ito. So abangan nyo na lang guys. Ito kahit papaano nagbibigay na ako ng hint kung ano-ano yung mga dapat ninyong abangan. At ngayon we are still working for a sequel nung isa sa mga nobela ni G.Y. Jones. So medyo mahaba-haba pa po iyon at mamaya after po nitong recording na ito, yun naman ang ating haharapin para maisambot natin kumbaga sa Nobyembre na saktong-sakto sa Undas. Okay? Bisitahin mo na once again ang ating HTV merch sa Shopee para makita nyo yung sinasabi ko sa inyo na sulit tipid pack. Ayan, ng kape ni Lola Trinidad. So para sa presyo, tignan nyo na lamang po doon. Orderin mo na agad dahil alam ko 3 lamang yun. Buy 3 yung kape ni Lola Trinidad na yun. At kung ano yung available na flavor, silipin nyo na at nang ma-order mo na. Diba? Ayun, medyo tingi-tingi ang datingan nito para sa mga nais po syempre na mag-purchase ng ating kape ni Lola Trinidad at sa pagpapatuloy na pagsuporta sa causes nating sinusuportahan din po. Once again, maraming salamat sa mga recent purchases mula sa Lucena, yung isa nitong nakalipas lamang na linggo. Nakalimutan ko na iba pa pero yung isa ata sa maniwala kay Sende sa Davao po papunta yung isa yung kape ni Lola Trinidad po natin. Yung iba t-shirt sana po ay makipag-ugnayan lang kayo lagi-lagi sa admin o dun sa ating store, online store para na sa ganun mabigyan kayo ng mga updates tungkol sa inyong mga parcel. Okay? Second story naman ay mula din sa Facebook pala ito, Facebook, at siya naman daw si Maria Ganda. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya, matagal-tagal ko na din po kayo napapakinggan sa podcast at nakakalibang po talaga lalo kapag ako ay sumasakay ng bus o kaya po ay nagluluto. So here's mine. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari naman noong 2013. Nagbakasyon kami sa Pinas. Buwan ng April po yun at bagong kasal kami ng asawa ko. So parang pinaka-honeymoon na po namin yun. Kasama po namin yung anak naming babae na nung time na iyon ay 2.5 years old pa lamang. So sobrang tisay at ang cute po talaga ng anak ko nung maliit pa siya. Kaya iyon po yung nakikita naming dahilan kung bakit lagi po siyang nababati sa tuwing kami ay nagbabakasyon sa Pilipinas. Ang nangyari po kasi Sir Red ay ganito. Nagpunta kami sa isang maganda at sikat na beach resort.
Dumating kami doon ng almost lunchtime na sa isla at pagka-check-in lang namin doon sa mismong hotel na tutuluyan, sumama na po agad ang pakiramdam ng anak ko. Hanggang sa lumabas kami at naligo pagkatapos ay kumain. Pagbalik namin ng hotel, nilalagnat na po yung anak ko kaya pinainom namin siya ng paracetamol. Nag-stay nga pala kami ng 4 nights doon sa island na iyon, and to cut the story short, naging ganoon yung sitwasyon namin hanggang sa 3 araw po ng stay namin. Nagtataka nga po kami kung bakit kahit naggagamot na siya ay hindi man lang po bumababa yung lagnat niya. Hanggang sa nagpa-check up na din po kami, pero ang sabi ng doktor ay wala namang mali sa bata. So yung 3rd day namin and the day before kami umalis, ewan pero nanaginip po ako nung umaga. Sa panaginip kong iyon ay may nagpakita pong matandang babae. Ang nakakagulat dito, Sir Red, nung nilingon po niya ako ay bulol. Resign. Red, resign. Hindi, sabi niya, parang red-orange yung kulay ng mga mata niya. Napanaginipan ko yung pagdating namin sa isla, tapos nakabantay itong matandang ito at tutok na tutok sa pagbaba namin. Pagbaba namin sa boat. Nahuli ko po na ang titig niya ay nakafocus sa anak ko. So ang labas, parang nabati niya yung anak ko. So nagising ako noon at nag-ayos na rin po kami dahil kakain na rin kami ng lunch. Nung naka-order na po kami ng food dun sa resto, sumama na naman yung pakiramdam ng anak ko at doon nga po, Sir Red, ay nagsuka na siya. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit bumalik kami sa hotel at nung nakasakay na kami sa elevator, walang ano-ano ay may nasalubong po ako na matandang babae. Humabol siya doon sa elevator at ang sabi niya ay sa 2nd floor daw siya. Nagulat talaga ako, Sir Red, dahil hindi ako pwedeng magkamali na siya yung nakita ko at napanaginipan kong matandang babae at eksaktong-eksakto sa pagtama ng paningin namin, red-orange yung kulay ng kanyang mga mata. Tinitigan ko siya ng maigi at ang sabi ko, OMG, ito yung matanda sa panaginip ko. Nung nagbukas na yung elevator, ang sabi ng asawa ko, mauuna na po sila ng aking anak. So nagkaroon ako ng pagkakataon na kausapin yung matandang babae at sabi ko sa kanya, talagang sinusundan mo kami? Ayaw mong tantanan yung anak ko? Tapos, sinegway ko na, Sir Red, sa pagsabing, alam po ikaw yung dahilan kung bakit nagkakaganyan yung anak ko. Pag hindi mo pinagaling yung anak ko ngayong araw, pipigian ko yung dungan mo. Pipigian po ba? Pipigian. Kasi sabi niya, ang dungan ay matatagpuan sa ulo natin. Okay. So Ilonggo kasi yung mga word, yung ginamit niyang wika. So anyway, sabi niya dito, aminado naman daw yung matandang babae na talagang nakyutan siya sa anak ko. Kaya nung unang araw pa lamang ng pagbaba o pag-stay namin, ay talagang hindi niya na tinantanan yung anak ko. Alam din niya na aalis na kami bukas kaya hinabol niya daw kami doon sa elevator. Tinakot ko pa po siya sa pagsabing, paggalingin mo yung anak ko dahil kung hindi, ako ang makakalaban mo. Tapos hindi na po sumagot yung matanda. Napansin ko rin, di ba 2nd floor ka dapat? Ba't hindi ka bumaba? At bigla na lamang po niyang pinindot yung number 2. Ang nangyari po noon, after lamang po ng humigit kumulang 1 oras, bigla-bigla pong gumaling at bumalik ang sigla ng anak ko na para nga pong nagdahilan lamang. Aaminin ko rin po, Sir Red, na bata pa lamang ako, kapag may mga tanong ako ay napapanaginipan ko siya.
Madalas ay nagigising ako between 2:30 hanggang 3:00 na madaling araw at hindi na po ako makakatulog ulit hanggat hindi ko masagot o masasagot yung mga tanong ko sa aking sarili. Ewan pero para pong nagpi-play ang ilang mga eksena sa utak ko. Hindi ko nga din po alam kung maganda or creepy, pero kung maganda naman, gusto ko po siyang gamitin sa mabuting paraan. Pakitago na lamang po pala ako sa pangalang Maria Ganda. Salamat at aabangan ko po ang pagbabasa nyo ng kwentong ito. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat po dito kay Maria Ganda sa kanyang ibinahaging kwento. So kayo po sa mga nakikinig, kayo po, ano po yung take ninyo dito? Ano po kayang klaseng kapangyarihan meron siya or sabihin natin gift na maaaring salig sa ganitong klaseng mga aspeto, parang supernatural or kung ano pa ba, na parang nakita niyo daw sa panaginip tapos totoo palang nangyari. 'Di ba? Pero hindi siya premonition, 'di ba? Hindi premonition yung datingan eh. Ang nangyayari kasi parang nakikita niya yung eksena kung ano yung nagiging dahilan, 'di ba? Kumbaga parang nagre-rewind, 'di ba? Ano kayang tawag? Ano kaya specific na term dito po sa kanyang ganitong abilidad? Ano, kung meron ka rin bang ganito at nakaka-relate ka dito sa kakayahan ni Maria Ganda, maaari mo ring isend ang iyong kwento at malay ninyo maipagsama-sama natin sa isang compilation bilang isang regular episode ang ganitong klaseng mga experiences ninyo na kung saan, kasi kung premonition before na mangyari, makikita mo yung eksaktong kaganapan. Pero ito kasi sa kanya parang eksaktong kaganapan nga, pero parang yun nga, behind the scene na. Doon niya nalaman na ito pala yung cause, ito pala yung naganap na hindi niya namamalayan in real life. Parang gano'n, parang pinapakita sa kanya eksenang yun. Diba? Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klaseng abilidad. Ano kayang tawag doon? Sagutin nyo na lang sa comment section, syempre dyan sa baba ng videong ito. Last story na po natin, syempre mula naman po dito kay Aris. At sabi niya dito, may napakinggan kasi daw siya tungkol sa mga usog-usog daw recently. So gusto niyang magkomento patungkol dito at pahide na lamang daw ang kanyang name. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So meron daw po isa sa mga narinig niya na discussion natin tungkol sa usog ay yung may palipad hangin. Kung yung matatandaan, opo, meron na tayo dito na ganitong napag-usapan. So ito siguro yung nag-trigger sa kanya kung bakit shinare niya naman yung nalalaman niya patungkol dito. So sabi niya, Arikos ata yung tawag nun. Basta yun na yun, sabi niya, palipad hangin. Isa po ako sa magpapatunay na totoo yung ganitong klase ng usog. Meron po kasi akong tiyahin na kahit noong dalaga pa siya, sabi sa akin ng mga pinsan kong mas nakatatanda, mahilig daw pong magpagawa ng kulam. Wala naman po kaming lahing mangkukulam. Sadyang matindi lamang ang paniniwala ng mga nakatatanda sa angkan namin sa mga ganito. Yung kulam, pagtatawas, kapangyarihan ng mga faith healer, something like that, sabi niya. Simula po nang mawala ang nanay ko dahil sa cancer at nag-iisang anak lamang ako, adopted na pamangkin since birth, ay lumabas na talaga ng tuluyan ng tunay na kulay po ng tiyahin ko. Meron kaming legal battle at talagang hanggang sa kasalukuyan ay pending pa din sa korte. 2021, kasagsagan ng pandemic hanggang nitong Feb of this year. Hindi na po kami nawala ng sakit sa buong pamilya. Maging ang asawa ko, damay pati mga anak ko at kahit nga po yung mga kasambahay namin at anak nila ay nagkakasakit. Yung tipong magkakasakit kami ng sabay-sabay tapos gagaling lang ng ilang araw o ilang linggo tapos babalik na naman yung kung anong klaseng sakit. Partida nito, Sir Red, ay hindi naman po kami lumalabas ng bahay ng madalas dahil nga takot kami noon sa pandemic.
lalo at may mga bata kaming kasama sa bahay. Pero lahat kami, thrice po na nagka-COVID at halos buwan-buwan literal may sakit kami. Kasabay noon yung financial problem na kahit pa may trabaho kami na work from home at maganda ang sahod, talagang said na said kami. Siyempre dahil nga lahat kami may sakit, so napupunta sa mga gamot at check up ang aming pera. Laman nga kami ng ER nito mga nagdaang taon. Kaya yung 2021 ay talagang sinusumpa namin talaga dahil bukod sa lugmok na lugmok kami ay halos ngayon lamang din po kami nakakabawi. Sa sobrang desperasyon ko, meron akong mga nakausap at nagpunta sa bahay ng mga manggagamot. 3 silang pinapunta ko at lahat sila ay iisa ang sinasabi at ito daw ay ang palipad hangin. Yung mga sunod-sunod na pagkakasakit namin at sunod-sunod na kamalasan sa pera ay pasadya daw pong ginawa ng isang kapamilya. Masyado daw kasi akong matapang at dahil sa aura ko at lakas ng loob na kalabanin sila sa iligal na bagay na gusto nilang mangyari, imbes na ako lang daw ang magkakasakit, nadadamay pati ang mga taong kasama ko sa bahay. Kumbaga nagbabounce sa mga kasama ko ang lahat na dapat ay sa akin lamang mapunta. Hindi daw kaya ng palipad hangin ng tiyahin kong ito na sirain ang utak at kalooban ko, kaya tuloy-tuloy ang ginagawa sa akin. Ang isang manggagamot, itinanong pa nga po ako kung gusto ko daw bang ibalik sa kanya ang palipad hangin na ginawa ng aking tiyahin. Tao lamang po ako kaya sinabi kong oo. Inamin ko rin sa manggagamot na matagal na po niyang gawain ng tiyahin ko ang bagay na iyon at alam iyon ng buong angkan namin. Baka hindi rin tumalab sa kanya yung pagbalik ng palipad hangin at for sure meron po siyang pangontra. Kaya binigyan ako ng pangontra at dasal nung huling manggagamot na nagpunta sa amin at kahit papaano ay umalwan kami ng kaunti. Maraming salamat Sir Red sa pagbabahagi ng kwentong ito. More power to your channel, to your team at sana marami pa po kayong mga kwento na maisalaysay sa amin. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. So ito, kung sakali to si Aris, hindi tunay na pangalan ay nakikinig din sa atin sa mismong airing nito. Maaari mo bang i-detalye or ibigay mo pa sa amin yung iba pang mga karugtong? Or masasabi natin na kung meron pa ba na karugtong itong kwentong ito dahil gusto kong malaman kung ano na ang nangyari. Kung naibalik ba or kumusta yung tiyahin mo na alam mo may gawa nito. Ano nangyari? Nagkaroon ba ng resolution? Nagkabati-batian na ba kayo? Or sabihin natin the worst ay may ginawa pa siyang na hindi ninyo napaghandaan. Something like that. Diba? Ito ngayon mahirap talaga yung minsan kamag-anak mo talaga yung gagawa ng kagaguhan sa'yo. Alam mo yun, yung kapahamakan mo talagang yun ang wini-wish niya, which is very, very common sa mga, alam mo mga kamag-anak talaga na yun ang nagiging last resort lalo na kung hindi ka nila mahawakan sa leeg. Diba? Nako, ilaban mo kung ano man yung mga legal na battle ninyo dyan at nang sa ganun kahit papaano masolusyonan at sana kahit papaano yung mga ganitong paggawa-gawa ng kulam, palipalipad niya ng hangin, sana kahit papaano ay alam mo yun, maitigil niya na sa lalong madaling panahon dahil nako, kapag sabi nga nila kapag halimbawa yung mga ganito daw na gumagawa ng mga palipalipad hangin, mga ano pa ba yun, yung mga kulam-kulam, nako, humanda daw kayo pagtandaan ninyo, Diyos ko, diba? Naniniwala nga din daw yung iba, sabi nila kapag ganito na ang ginagawa, buhay ka pa nga lang daw sinusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Diba? Nakakatakot yung ganyang klase mga kamag-anak. But anyway, bigyan mo kami ng update dito para madugtong natin at makompleto natin yung buong istorya. At in fairness sa mga nagbahagi ng kanilang mga kwento ngayon, na-appreciate ko po yung talagang pagtingin ninyo sa pagko-construct nitong mga
kwento ninyo. At sana po ay ganito rin yung iba pang mga ma-receive natin sooner or later dito po syempre sa ating SHS segment. Saan pa nga ba kundi dito po sa Hilakbot. Send your stories kung love story, meron kang ibabahagi sa amin, reddiaries2021@gmail.com, or kung dito po sa mga nakakatakot na mga karanasan, go na po yan syempre sa ating sindakstories2008@gmail.com. Sana po sa loob ng halos kalahating oras ng pagsasama at pagkikwentuhan natin, sana po ay nakapaghatid kami ng hilakbot sa inyong mga katawan, sa inyong mga nerves, di ba? At sana din po ay patuloy nyo rin po kami suportahan sa lahat ng mga ilalabas namin mga episodes, mapa-series man yan, or mga shorts o kung ano-ano pa man. Maraming salamat mga channel members. Hindi ko na po iisa-isahin sapagkat naririyan na po ang inyong mga pangalan dyan sa description section. Updated list po yan. Ang updated list na yan, syempre ay si Admin Clay po ang may kasalanan. Kung wala yung pangalan nyo dyan, baka hindi pa kasi kayo naka-abot sa mismong airing nito. Kaya baka sa next SHS na. Salamat po sa inyong pagtutok. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.